Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Nagulat ang lahat matapos ilabas ang matinding ebidensya na walang ginamit na salamin at aso para sana matimbog ang noon ay patakas na si Michael Cataroha. Ayon pa sa report, pumasa si Michael Cataroha sa polygraph test na nagsasabi umano ito ng katotohanan. Bagay na kabaligtaran sa mga sinasabi ng mga tauhan ni General Katapang. Ayon pa sa isang general na nagsiyasat sa CCTV footage, hindi naging mahigpit at hindi nasunod ang security protocol dahilan bakit nakatakas si Michael Cataroha. Papakita po dito na walang gumamit na salamin ang mga duty guards during that time. So is that the we have here? This is the actual what happened on July 7, 2023, Your Honor. Na walang gumamit na salamin? Wala po. And even kasi po, tatlo pong ano yan, kung matatandaan niyo po. So ibig sabihin po, tama si Cataroha? Opo. Tama si Cataroha na walang gumamit na salamin? Wala po. Makikita po dito, wala po talaga. Sinilip lang nila yan. Isa pa sa naging sentro ng pagdinig ay ang mistulang ginawang diskuhan ng bilibid sa pangunguna umano ni Angie Bautista. Inuulit mo ngayon, binanggit mo noon, ikaw ay dumaan sa isang polygraph test ng National Bureau of Investigation. Alam mo yung polygraph, yung mga nilalagay-lagay dito habang nagsasalita ka, tinatanong ka kung nagsasabi ka ng totoo. Opo. Kailan yun? So, kung hindi mo matandaan, hindi naman siguro kahapon yon. Hindi po. So, saan ginawa yon? Sa maximum po. So, pumunta ang NBI sa'yo. Opo. O, pagkatapos nung polygraph test, anong sabi sa'yo ng NBI? Wala po. Wala. Hindi na pinakita sa'yo ang resulta. Hindi na po. Ang lumalabas, malamang-lamang nagsasabi ka, Michael, na totoo. Opo. Opo na naman ang sagot mo. Nasa truck ka at merong walang salamin. Wala po. Walang salamin. Opo. So dito sa maraming sinumpaang salaysay at nasa harapan ko si Nico, si Owan Nico Samuco, si Owan Alexander Kidong, si Owan Morente. Doon sa sinumpaan salaysay, wala dito si Owan Joko Marapaw. Doon gumamit isa lang sa inyo, si Owan Namuco. Gumamit ba ng salamin? Gumamit po, Your Honor. Gumamit ng salamin sa inyong pagkakaalam. Ikaw naman si Owan Alexander Gidong. Gumamit ng salamin o hindi gumamit ng salamin? Gumamit, Your Honor. So, si Owan Marapaw, ang sinasabi niya, gumamit ng salamin at gumamit pa ng aso. K9, aso. Michael, meron ba aso? Wala po. At alam mong walang aso, hindi naririnig mo siguro aso, nataho lang aso. Kasi kung may aso, maamoy ka na ng aso, kakagating ka na ron. Kung ka po kailangan naman kalak kung may aso po yun eh. Ha? Kung ka po yung kailangan naman kalak kung meron pong aso. Makikita ka ng aso. Opo, kailangan po. Takot ka sa aso? Opo. Bakit? Nakagat ka na ng aso? Opo. Saan ka nakagat? Sa preso? Kalabas po. Kalaya ka po. Kaya takot ka sa aso? Opo. Salamat. Meron Gerald Katapang na footage ata ditong CCTV na merong ginamit na under chassis mirror. Meron ba tayong maipapakita, General? Hindi po namin dala yung mismong CCTV footages. Meron dito lang mga larawan lang po ng mga at nagpapakita po dito na walang gumamit na salamin ang mga duty guards during that time. So is that we have here? This is the actual what happened on July 7, 2023, Your Honor. Na walang gumamit ng salamin? Wala po. And even kasi po, tatlo pong ano yan, kung matatandaan niyo po. So ibig sabihin po, tama si Cataroha? Opo. Tama si Cataroha na walang gumamit ng salamin? Wala po. Makikita po dito, wala po talaga. Sinilip lang nila ganyan. So how about yung K9, hindi gumamit din? Hindi na po namin na andito ko yung K9. Sinasabi mo, General Pereras, sa larawan, wala? Wala po. Wala po, Your Honor. Base doon, yung larawan na yan, screenshot noong video. Opo, CCTV. Opo. So, lumalabas kayo si Owan Namuco, si Owan Gidong, si Owan Morente, and the rest. Kayo naman ang hindi nagsasabi ng totoo. Your Honor, for clarification lang po, hindi po kami naka-assign sa gate security. Kami po ay naka-assign Oo sa... nga. Pero sinabi nyo kanina na talagang gumagamit lagi ng concave mirror.
Your Honor, pag pumupunta po kami sa gate 4, may nakikita po kaming mirror tsaka meron pong naka-standby na K9 unit po doon. General Pereras, diyan sa pagkakataong ngayon, hindi ginamit. Wala po nakita. And even during the time, the actual video itself, wala po kami nakitang may salamin na gumagano. Meron hong litrato dyan na may sumisilip sa ilalim? Opo, sinisilip lang po ngayon. PDL o Hindi jail po. guard? Sa guards po, yung mga sa labas na po yan eh. Inside, ang nag-ano po, inner gate, ang nag-ano po doon is the inmate custodial aid. Wala pong guard na ando doon during that time. Tapos po, before that, ayun po yung DMU, yung paglabas na ayun po, ay doon po yung sinasaksak yung mga basura. Tapos mo, sa senyas, pwede na papasok ulit yan. Bago lumabas, the inner gate, ayun po, mga custodial aid, iniikutan po ulit nila, sinisilip. Wala pong silang gamit na salamin. Then, pag okay na po, lalabas na po yan. Paglabas nila, ayun na po, doon po sila. Na supposed to be, sa loob sila. Maggagwardya. Why? Sinasabi nga namin, bakit doon kayo maggagwardya? Supposed to be, ang inyong obligasyon is dito. Or kaya, supervise nyo yung mga custodial aid, inmate custodial aid. Hindi po dapat nila pabayaan. Ayun nga po yung mga security protocol na na-violate. Manual po tayo rito. Meron pong manual na exit and dapat po talagang binubusisi nila masyado. Hindi po Meron din po sa CCTV na may sumalta sa truck at ginamit yung bakal. Meron po. Mapapakita po namin to sa Dala natin yung CCTV ngayon. Hindi po eh. Michael, nakailang tigil yung truck bago nakalabas? Tatlo po. Ha? Tatlo. Opo. Unang tigil, Yung po kamay tapos mula na oversell po yun. ng Overseer. Ito na ba yung sinasabi mo, General, na sumalta sa truck, dalawang correction officers para tingnan kung may laman yung basurahan? Tinaktak na ganito yung truck? Opo. May narinig ka? Opo, kailangan po. May narinig kasi kumalantog kasi hindi naman kakapalan yung flooring ng truck. Narinig mo, alam mo na yun. Meron po. Pag ang tigil ng truck yun? Una po yun. Unang tigil. So, nung nakalampas yung ganon, alam mo, lampas na yung inspection. Opo. Okay. Pangalawang tigil, ano nangyari? Yung po kamay malaking gate po. Sa malaking gate, Opo. sa inner. Ano nangyari doon? May humilip po. Sumilip sa ilalim. Opo. Nakita mo? Opo, may umano po sa ilalim. Nakita ka rin? Hindi po. Hindi kayo nagkatinginan? Hindi po. Hindi naman po yung silip na yung ko lang po siya. Yung muko. Opo. Ilan? Isa lang po. Preso o Bucor? Yung ulit mo yun eh. Bucor. So, doon tayo sa pangatlo. Sa pangatlo, nandun na yung salamin. Ngayon, salamin at aso. Sinasabi ni CO1 Marapaw na wala rito. May K9. Nakita mo yung salamin? Wala po. Wala. Nakita mo yung aso? Wala rin po. Ayun. So, lumalabas dito, pinapatunayan din ni General Pereira sa kanilang CCTV screenshot na walang aso. Walang salamin na ginamit. Walang may sumilip? Meron po. Oh, sabi mo walang sumilip. May humilip nga po. Sa pangatlo. Sa pangatlo, sa huli. Sa natatandaan mo. Kasi may sinasabi si General na may nakasilip. Oh, isipin mo maigi. Hindi naman nakatingin sa'yo naman sama si General eh. Hindi mo na matandaan? Hindi po eh. Medyo nalilito na siya at paiba-iba na yung sitwasyon. Pero the committee notes that during a polygraph test, Mr. Cataroha passed the said polygraph test. Huling tanong na lang siguro, patay mo na yung mic mo, Michael. Ma'am Angie, may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa bilibid, ay ikaw daw ay hindi po sa akin galing ito. Ito po ay galing sa ibang tao, may mga liham. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso. Totoo ba 'yon? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander, Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz ano po siya? Commander ng ng Batang City Jail po.
Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So nag-party po sa maximum compound. Hindi po sir, din po kami sa po sir. Hindi po nagkaroon lang po ng hindi po party na nagkaroon po ng ang tawag doon, budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So hindi po totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga. Si Ma'am Bautista po ay nagdisco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nagdisco. At yun daw po ang kaya kayo gusto ng mga ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nag-disco po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po na nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po, binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations Standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po membro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay. Kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Marami pong ganyan Lahat mga po case. ba ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O yun naman pala eh. So si General Katapang na siguro magre-respond dyan. Is it being done, sir? Opo, kaya lang po, may isa po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime hindi na po good for GCTA, yun po, doon po nagka-ipit-ipit. Kaya ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence served na ito, pino-forward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi ng USEC doon na DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence served na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence served. Salamat. Comsec, I understand that we invited the University of the Philippines here. Ano pong, sa forensics, any findings coming from the University of the Philippines? Yung sa bato, yung sa mass grave, may naging findings ba ho kayo doon? Kasi lumalabas, puro sa media reports tayo na nakakarelay. Yung sa chicken bone nata ito. Good morning, Your Honor. So kami Thank you, po, Ms. Bautista. kami po kinontak ni DG Katapang para ho tignan yung septic tank kung merong mga human remains. At based po sa aming findings ay wala po. How many septic tanks were inspected? Bali, 2 na septic tanks yung titignan sana, pero inubos yung do sa first septic tank dahil yung tubig dumadaan, yung sewage from the first septic tank tutuloy do sa second. So walang natagpuan. Yung second, yung basketball court? Yung basketball court. So wala doon sa basketball court? Wala po. So overall findings from the University of the Philippines? Walang human remains, whether bone or other human remains. Or 2 septic tanks? In 1 septic tank. 1 septic tank. So, hindi rin tayo klaro pa doon sa second septic tank kasi hindi nabuksan yon. Hindi na ho. So, thank you for the support and efforts given by the University of the Philippines Forensics. Siguro, you should also forward the copy of your report to the Commission on Human Rights. Yes, we will, Your Honor. Salamat po sa Chairman. inyong pagtulong sa committee. Senator Padilla, sir. Opo, Chairman, mas maganda po yun po ang bigyan natin ng pagtulak. Yung patungkol po dyan sa pag-iimbestiga doon sa mga septic tank. Yun po siguro, General Katapang, ang bigyan po namin ng atensyon ng committee ni Chairman Tolentino sapagkat yan po ay matagal ng usap-usapan sa Bilibid yan na talagang yung septic tank na yan, may pagka-horror yan. Kaya mas maganda po talaga
kung talagang bibigyan nyo ng permiso na magkaroon talaga ng investigasyon dyan. Kasi para po sa akin, itong kaso ni Michael Cataroha, ano na ito? Wala nang pupuntahan to, Chairman. Ayaw naman makikooperate ni Michael eh. Siguro doon na lang po tayo sa original na issue talaga. Yung issue dyan eh yung septic tank eh. Kaya po sana, sa tulong po ng University of the Philippines, malaman natin talaga kung meron ba talagang mga... Matagal ng kwento yan sa Bilibid na doon talaga ang disposal. So, yun po, Chairman. Maraming salamat.